yung selection dahil hindi po naisagawa yung election based sa association bylaws as according po sa 2024 revised yung po natapos na term of office base sa kanilang bylaws ay hindi na po pwede mag-ampa as holdover. Kaya yun, pipili po kami ngayon ng limang interim board of directors. Basta-basta na lang po yun. Kapalit po ng mga board na natapos ng term. Isa po sa mga magiging trabaho po ng interim board ay magtawag po ng isa pang assembly within 30 days from their appointment to conduct naman po an election for election committee members. Yung pong appointment nila ay hindi pa po mag-start ngayon dahil nasa selection process pa lang po tayo. Most probably by next week mag-issue po ng written order po ang aming tanggapan. Officially appointing yung mga mapipili natin na interim board. Hirap na, palaki ng palaki. Yun po, within 30 days magkukuha ng assembly at mag-elect ng ELECO. Pag may election committee na po napili, within 60 days naman po doon sa kanilang constitution ay mag-conduct po ng election para sa board of directors. Kapalit na po ng interim board natin. So, ang pinakamatagal na pwedeng i-serve po ng ating interim board ay 90 days. Hindi nilalabas po 90 days from the appointment. Kaya, yun. 90% po. Sir, kapag lumagpas ng 90 days at hindi sila nagpatawag ng halalan, may penalty po ba? Wala? Wala pa po kami na-encounter na gano'n. Pero kung penalty po kagad siguro ang pag-uusapan, baka hindi po muna. I-report po sa amin kaagad kung from the date ng appointment nila at lumagpas na po sa 90 days at wala pa rin election na nangyari. Maaaring kahit sino po sa inyo, i-report sa amin para action na naman po. Sir, would you know kung malinaw po. Malinaw ang layunin ng Presidential Decree 957, Condominium and Subdivision Buyers Protective Decree. At malinaw din sa Republic Act 9904, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, magtatag ng Homeowners Association upang sama-sama na protektahan ng mga homeowners ang kanilang kapakanan, karapatan, at kinabukasan. Sa kasamaang palad, napaikutan ng developer ng Deka Home Subdivision. Ito pong Homeowners Association. Nakapagparehistro po sila ng Homeowners Association. Ito pong developer na 8990 Holdings Incorporated at lahat po ng mga umiiral na batas, nilabag na po nila. Kasi po yung kanilang Homeowners Association rito, hindi naman mga homeowners. Yun po ay mga tauhan po nila, empleyado po nila, pinike po nila yung Articles of Incorporation po. And so kaya tinatanong ko po kanina yung taga-DHSUD po, Region 3, kung yung 90 days ba, nataning na naman ngayon, sa bubuhay na naman nila panibagong board, interim board daw, natutulang, wala naman po, hindi makasama yun sa batas ano po, ay may penalty, may parusa ba kapag hindi nila ginampanan ng kanilang tungkulin na magpatawag ng halalan within 90 days. 3 buwan po. Ay wala na naman daw po. Yung asaw, duda. Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury.
Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Palipan nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Ako po, founder ng Philippine Trial by Jury Movement at yung po political arm na Partido KKK 2.0 Demokratiko. Pagpapatuloy ng dakila at dalisay na layunin at hikain ng ating po mga ninunong mga katipuneros sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio. Ano po yun? Mapagtatag ng malayang bayan ala demokrasya ng Amerika. Complete with mas pinalawak na sangguniang bayan. Ugnayan ng mga namumuno, nalukok sa gobyerno at ng mga mamamayan. Siyempre, yung demokrasya powered by jury of we the people justice system. The epitome of democracy. Kambal tuko ng demokrasya. Package deal ng demokrasya. Ang jury of the people justice system. Kaya, bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028. Pahirit ko muna ng konting suporta. Pa-like, share. Dito po ating mga contents dito sa ating pong Juror Advocacy YouTube channel. Sa ganun, mas marami po tayong maimumulat. Marami po tayong mararating. At yun nga, maimumulat at susuporta po sa ating adhikain na tunay namang kapakipakinabang para sa halos lahat sa hanay nating Puwersa 99.9% sa pera, pwede man lahat isang sagradong boto lang. Babawiin po natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan. And so, na po tayo, una best, dito po tayo sa love letter. Kami po ay nakatanggap ng love letter. General Assembly, yan. Sarap nandiyan ka. Dito ka, iyo. Lipat ka rito sa kabilang ibayo. Ayan, Okay. So yan po yung aming natanggap na love letter mula po sa DCCUD Region 3. Notice of General Assembly. Dear Association members, pursuant to Section 95 of the 2024 Revised Implementing Rules and Regulations of Republic Act Number 9904, we hereby notify all members in good standing at the Deca Homes Mikawayan Homeowners Association Incorporated that a General Assembly will be held to select 5 members who will serve as interim board of directors/trustees following the failure of the board to call for an election. Ang petsa po nito ay November 28, kahapon po ito, mga ladies and gentlemen of the jury. Ano ito, bakit masyado malaki yata pag-itin natin ng konti? Ayun umita, pambira dito natin siya pag-itin para lumit siya. Ayan na, okay. So 28 kahapon po ito po, alas 10:30 ng umaga doon po sa clubhouse. Ay so, malinaw po nakasaad dito bakit sila magpapatawag ng General Assembly para mamili ng volunteers na 5 na magkakasanahalan sa loob ng 3 buwan. Ano po? Yung mga yon ay mga volunteers pa lang muna na interim board. Ano po? So, yung po kasing interim board,
Interim. Abay, ang pagkakaalam ko noon, yung aking research, 2019 pa, narehistro ito sa SLURB. Wala pa yung dissolve po ng mga panahon yun. Ang dissolve is October 2021. Oh. So, registrado na siya. Pasok si dissolve. Kumambyo na siya. Napunta siya ngayon sa dissolve na naman. Ito. Oh. So, ginawa nila. I don't know kung totoo yun. Diba? Na kuno ay September 24 siya na-rehistro as an interim board. So, meron lang siyang buhay na 6 na buwan. So, September, October, November, December, January, February. Dapat February 24, tapos na ang buhay niya. Dapat nakapagpatawag na siya ng halalan on or before February 24, 2022. Pero, ano na sa ngayon? Mag-2026 na. Nangingitlog pa rin sila sa pansitan. Ano po? Okay, so yan po ang ating umaksyon na po yung si Attorney Richard L. Manila, CE. Siguro civil engineer po ito. Ang bago pong regional director ng Department of DHSUD. Department of homeowners. Homeowners. Basta disod. Human Settlement pala. Department of Human Settlement and Urban Development. So, natagap namin yung sulat. Nangyari kahapon yung kung makikita ninyo, wala masyadong tao. Ano po? Kasi mga Bicanyans ay sawang-sawa na sa pagmumuka at pangluloko nito pong huwad na dekahowa. Paliliwanag po natin bakit siya huwad. Siyempre, kailangan mabato-bato po natin ito. Ano po? So, dahil po sa love letter, ito pong DHSUD Region 3, abay, naglabas naman ng kalatas. Ito po ang huwad de Cahoa. Yan, So, sinasabi po nila rito sa kanilang memorandum, walang pirma po ito, Sipin mo, tumatayo silang, ayan, Mikawayan, ang bira ito, bakit hindi masyadong full view, ayusin nga natin. Yan, Dali mo na masyadong malaki. Bawasan natin ng konti para makita ang ebidensya. Yan, Okay. Hindi pa rin makikita. Litan pa natin ng konti pa para maganda laban. Yan. Kita na. So, dearest residents. May pa-dearest pa sila. Ano po? In compliance with the Circular Memorandum 2025-0115 and 2025-0118, please be advised that the election committee will no longer be required as the turnover to the interim board of directors/trustees is scheduled to take place on November 28, 2025. Kasi meron dapat naka-schedule pa December 5, election ng mga trustees or mga interim board. So, kita mo, So, please be informed of the following. Number 1, DHSUD will preside over the General Assembly. Tama naman po nangyari. DHSUD nga nag-preside.
The PMO will assist the HSUD in providing the list of unit owners based on the developer's master list. Number 3, unit owners who are not in good standing will be deemed ineligible. The PMO will provide the HSUD with the status of each unit owner, specifically indicating whether they are updated with their monthly dues. No? Only the unit owner is eligible. Spouses, siblings, parents, partners, and tenants. No? So dito po, sa una nilang, sa number 3, ano po? Unit owners in good standing. Ito po ay tinabla sila rito. Tinabla po sila rito nung pong taga DHSUD. At ang sabi, tingnan natin kung meron tayo, alam ko, meron tayong materialis niyan dito. Ito. Whoop! Para lamang po malinaw ang ating pinaghuhugutan ng gagalingan, tingnan po natin kung ito na nga yun, o ito na nga siya. Okay, breathe on. Ilang taon itong interim board ng itong ating pinag-usapan ngayon, di ba ba? Itong dating interim board. Hindi, yun yung nauna. Dito tayo sa pangalawa. Second, honorable mention. Ba't ka napunta dyan? Pambihira. Ano naman po? Okay, so ito na po siya. Sigurado na ba ito? Malaman po, sigurado na to. Ano? Okay, so go. Come on in, DHSUD officer. Qualification po, basta nasa listahan po. Bukod sa kung nasa listahan, wala ano maliban po doon sa nakapangalan, pwede po yung kanilang asawa, common law partner o isa sa mga anak po ngayon. Hindi po pwede. Pwede po kung tatay, ipipiliin yung anak o asawa. Ngayon pag binigyan ng limbawa ng authority, pag binigyan ng authority ng anak at tatay. Ang qualification po kasi ng Board of Directors po natin according sa provision ng 2024 revised IRR, pwede lang ilipat yung candidacy kasi ititreat po natin ito as parang election dahil gawin po sila as interview. Pwede pong ilipat sa asawa, common law partner, pares po silang single, at anak. Hindi po pwedeng ilipat ng anak sa magulang, sa lola. Sigurado ka, sir? Kailangan po Hindi ba ako legal resident? Yan po yung nasa rules natin, sir. Kaya ang qualified na po muna, nasa list, asawa, common law partner, at anak. Volunteers. Isa-isayin po natin. Malinaw, sinasabi niya, ha? Ang pwede lang na tumakbo bilang direktor, sabi, ay yung pong mismong unit owner, yung kanyang asawa, o kaya yung kanyang kalibin, kung may kalibin, ano po, at yung kanyang anak. Hindi na po pwede yung mga magulang. Abay, pambihira pa sa patis, ano ha? Patay ka muna, ano ba sinasabi ng batas? Ang kanyang binabanggit po ay yun daw IRR. Yung revised 2024, no po, IRR of 9904, RA 9904. IRR. Now, sabi ko sa kanya, doon po sa balitaktakan, wala yan yung sinasabi mo, wala po yan doon sa mismong batas, sa RA 9904. Ngayon,
Sabi niya, nasa IRR nila. Sinye ko yung IRR. Mali din po siya. Oh, parang sinusundan niya lang yata yung argumento nung kanyang mga amo sa Huwad de Cahoua. So ito po yung section 10 ng IRR. Ano po? Nakikita ba yan dyan o nakikita? Ayan, ano po? Section 10, qualification of a member of the Homeowners Association. Siyempre, pag miyembro ka, may karapatan ka tumakbo na opisyal. Every homeowner shall be qualified to be a member of the association. So lahat po lahat na nakatira dun sa bahay, kwalipikado na maging miyembro. Pero po yan except blah 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 blah, ano ha? Dito na tayo. Laktawan na natin yung mga hindi naman masyadong relevant sa ating topic ngayon. A homeowner may designate any of her family member or leasee as her representative to apply for membership in the association and act on all matters related thereto. So malinaw po ang batas, malinaw sa IRR, mali yung sinasabi ng taga-DHSUD Region 3. Ang tama lang dun sa kanyang mga sinabi, kasi nilinaw niya rin po yung member in good standing. Sabi niya, hindi po lahat, let's put it this way, lahat po ng mga miyembro na hindi nakapagbayad ng monthly dues, kasi naniningil po sila ng monthly dues na 500 pesos a month sa paghahakot daw ng basura. Ang siste, yung kanila pong ginawang patakaran, hindi po kami kinonsulta Hindi kinonsulta kami mga homeowners dito sa Dikawayan Subdivision, ano po, at hindi kinuha yung approval ng 50% plus 1 alinsunod sa Republic Act 9904. Ano po? So, marami po sa amin din nagbabayad. Bali ba yung basura, may budget naman yan sa gobyerno, sa local government. Ano po? Baka naniningil pa nga siguro yung DECA dyan Binabayaran pa sila ng local government para mangolekta ng basura. Kasi may budget po yan batas po yan yung Solid Waste Management Law Act. Ano ba? But anyway, sabi ng taga-DHSUD na lahat ng hindi nakapagbayad, kung hindi po na-issuean ng delinquency nung mga board dati. Mga board, yung 7 board members ng mga peking residente. So hinahanap niya nga Sabi niya, nasaan ba yung mga board dito? Nagtawanan na lang po kami kasi sabi namin, ni anino mga yan, hindi nga nakikita rito simulat sa pool Diba? Since in-incorporate po nila ang HOA nung either 2019 or 2021 September, hindi nakikita ang anino hanggang sa mga oras na ito ng 7 peke na residente, homeowners. So, sabi niya, kung walang inisyo na delinquency, kasi may proseso yan Actually, pagka nabigyan ka ng delinquency notice, meron pa yung proseso, papunta sa grievance committee. At padilingin ang iyong daing-hinaing kung meron man, saka palang pagdidesisyonan ng grievance committee kung talagang pabatawan ka ng delinquency status, o hindi. Okay, so sabi niya, pag walang ganong nangyari, lahat ng kahit ng mga homeowners kahit di pabayad ay pwedeng tumakbo, pwedeng bumoto, pwedeng tumakbo. At malinaw ito, kumbaga sisiguraduhin pa rin natin ito doon sa mga opisyal ng DHSUD na para
malinaw tayo, baka magkagulo-gulo pa, no? Kasi yung mga ano tawag nito, yung mga board of directors na interim, lahat mo yun, mga hanay ng mga anay, no? Hanay sa aming mga anay. Kami naman, concerned di kanyan, no? Right. Alam niyo po, may masama po silang balakin. No? Ang masama pong balak nila, nakasaad po yun doon sa deed of restriction. By the way, yung deed of restriction po nila, hindi rin po dumaan sa ratifikasyon namin mga homeowners. So nakalagay doon, alisunod daw sa batas, either magtatagal sila ng hanggat 50% na maibebenta, saka na ito turn over sa homeowners association na bubuin na dapat ay under din nila, under ng kanilang property management office. Ang gugulang, di ba? So mga puppet. So matagal nilang balak ito, ihahain nila sa platong pilak ang homeowners association doon po sa mga anay sa hanay. Kung kaya preparado po sila, yung pong nagsidatingan doon, mga anay sa hanay lang. I don't know kung sila nagbayad ng kanilang monthly dues o baka binayaran pa rin ng DECA para sa kanila. Ano po? Dahil ginagamit niya sila para bardagulin kaming mga Dicanians na concerned, ano po? At para kung ano-anong mga palutang ng mga paninirang puri, lalo na sa akin, dahil ako ang numero 1 nakikipaglaban po dito. Nakarating na usapin na ito hanggang Malacanang, ano po. Well, at any rate, and so, malinaw po sa love letter din ng Huwad di Kahowa na gusto po nila talaga kaming iitsapwera sa halalan po. Mabuti ka mo, nilaglag sila. Nilaglag sila ngayon ng taga-DHSUD. Diba? Kasi wala silang balak na isali kami sa halalan Diba? Sila lang. So ano mangyayari? Kung mga anay sa hanay lang yung may hawak ng subdivision, abay, marami pong mga bagay-bagay na hindi po mariresolba. Mananatili po, gagawin kaming mga gatasan baka, ano po, netong huwad o netong developer po, ano po. Ano-ano bang mga advokasya po namin dito? Kasi, may kwento ko lang, noong pong 2021, nagtangka na po kami, hindi lang nagtangka, talagang nakapagpa-General Assembly kami, pina-aprobahan po namin sa General Assembly yung aming mga panukalang ilalagay sa bylaws, ano po, na-aprobahan naman, na isagawa namin yung halalan, pagdating sa DHSUD, nabardagol kami. Kasi may rehistrado na daw sabi nila. Sabi ko nga may rehistrado, pero alinsunod naman sa batas, kung yan ay fraudulently registered, motu proprio, po pwede pong i-revoke ang registration ng DHSUD. Ayaw po nilang gawin Kasi siguro nga, may nangyayaring sa magkanong dahilan. And so, ang mga advokasya po namin pong team concerned Dicanians, ano po, una, baklasin po itong BP Criminal Water Works. Abay, tubig poso po ito bali ba, bawal na sa Mikawayan at pitong iba pang mga lugar, ang tubig poso. Critical area po, itong 8 lugar na ito kasama Mikawayan, Bulacan. 2004 pa. Paano sila nagkaroon? Kasi malakas po sila. Malakas po sila sa national government. Kasi kung totoo, sige nga, pasinungalingan nyo nga, kung hindi totoo na nagmimiyari ng Dicahome sa buong bansa, ay sina Villar, si Gloria Arroyo, at si Noli Di Castro. Pasinungalingan nyo nga. Sino lumalabas sa amin pong ginagawa mga research At halos lahat po ng mga Dicahome sa buong bansa may reklamo.
Pambirang pati so yan ang una-una po dapat naming baklasin kung kami ay napaupo bilang Homeowners Association. No po. And then, yung pong amin pong bylaws, embedded po yung jury justice system. Yung mga miyembro, ang tatayong mga grand jurors at trial juror para baklasin ang sinumang kurakot na opisyal. Hindi na po mag-aantay pa sa korte. Pagka nabaklas na, saka pa lang po magpapasya ng inampalan kung sasampan ng kaso o hindi. Siyempre, malamang kung may ninanakaw sa pundo, hindi sasampan ng kaso. No po? And then, sa amin pong balota, may write-in candidate. Espasyo na blanco, katulad ng sa Amerika. Pangalan ng mga tumatakbong presidente, tapos sa ilalim, pinakababang baba, blankong espasyo para doon mo isusulat yung homeowner na gusto mo maging presidente kahit hindi kumakandidato. Ganon din sa mga board of directors, kasama po sa elected official namin noon po ay yung pong presidente, vice president, yung treasurer, yung secretary, ano po, at saka yung sergeant at arms, ano po. So yan ang kasama sa bylaws na inaprobahan naman sa aming General Assembly. Ano po? Isa pa po nga ipapaglaban po namin, ito po economic housing po kasi itong Decaums may Kawayan. May ceiling po ito hanggang 1.7 million man. Halos lahat po ng mga units dito mahigit 2 million. So, siyempre, bawi-bawi matching danyos. Doon pa nga pala sa tubig, araw-araw kami bumibili ng mineral water. Kasi hindi maiinom ang tubig dito Makati pa sa katawan. Mabaho pa. No? Madulas. Ang birang pati. So, siyempre, may danyos din po yan. Nakakakibat. Ano po? And then, yung pong substandard na ginawa nilang construction dito. Substandard. Paano? After a while, ilang tag-ulan na lang, ilang tag-ulan pa ang darating, lubak-lubak ng mga kalsada rito, sino gagastos? Diba? Dahil tinipid nila. Bali ba, yan pong mga standard ng minimum standard of construction, nakapalo po yan sa Batas Pambansa 220. Ano po? Kung ano ang lawak ng mga kalsada, dito po sa ganito kalaking subdivision, dapat ang main road, 15 meters. Ginawa lang po na 10. Yung mga secondary roads, dapat yung mga Gs. At yung pinakamaliit na kalye, pinakamaliit na kalsada, dapat ay 8. Dito 5 lang Diba? Yung mga ang pinakamaliit na kalsada dito, 5. Pagkatapos, yung pong ali, mandated din po yan. Kailangan may ali. Diba? Pagka masyado mahaba yung block. Anong ginawa po nila? Ibinenta pati yung ali. Ang bilang pati sa po. So talagang tinipid po nila, hindi lamang po sa size, kundi maging sa mga materialis. Para sila ay mas lalong kumita. Mga swapa nga di ba? So, isa pa po sa amin pong ipaglalaban dito na magkaroon, yung wastewater facility. Yan naman po ay may kasama po yun doon sa DNR ECC na hindi po nila tinugunan. Ano mangyayari kung wala na sila rito? Kami kawawa, baka kami pa i-demanda ng gobyerno. Pag diretso na sa Marilao River, yung pong mga waste sa water, yung drainage namin dito sa subdivision. At maliliit pa po. Maliliit po yung kanyang mga drainage pipe na po. Kaya hindi ma-accommodate yung volume ng tubig. Kaya buwabaha. Bahain pa naman lugar na ito. At isa din po siyempre sa amin pong asikasuhin ng team concerned citizens, yung TODA. TODA. Para naman bigyan ng karampatang proteksyon ang mga may tricycle na sa loob ng subdivision. At kinulang, di pa pwede namang tumanggap sila ng mga tagalabas, taga dyan sa Loisoy, sa may gate lang ang kanilang mga tinitiran banda, na mag-member sa DECA-TODA. At siyempre, yung po seguridad. Seguridad ng mga homeowners dito kasi masyadong napapabayaan na May mga akyat bahay na nahuhuli dito Ano po?
So yan po ang ipiglalaban ng amin pong, dito naman total kasi hindi nagtagumpay yung kanilang balak na yung pong mga anay sa hanay ang hahawak ng Homeowners Association. Na maitsapwera kaming mga concern di kanyan. Hindi nagtagumpay sila. So yan lang naman po ang aking agam-agam nung araw, kaya gusto ko i-boycott kung halalan na ito. Po, dahil itsapwera kami. Diba? Yung mga concern di kanyan. Ngayon, medyo patag na yung playing field yan po. At sinigurado naman ng taga-DHSUD na talagang babantayan po nila at siguraduhin na magkaroon ng halalan within 90 days. So aking po advice sa aking mga kasamaan sa Team Concerned Dicanians, abay, bumuo na tayo muli ng ating pong lineup para labanan po natin itong mga pumuporma ng mga anay sa ating hanay. Otherwise, po, ang ating mga kapakanan, karapatan, may itsapwera na naman, mababaliwala na naman, wala pong makikipaglaban. Kaya, paano? Siguro mag-usap-usap tayo sa lalong madaling panahon para muli natin balangkasin ito pong ating mga adhikain, ito pong ating mga advocacies, Yung iba naman po na dati natin mga kasama na nagbago na ihip ng hangin, pabayaan nyo na po sila kasi demokrasya naman ang meron dito sa atin. Kung ayaw nila sa atin po mga napagkasunduan na dati, nagbago isip nila, ano tayo magagawa? Ibigay po natin ng hiligutan. So, paano concerned ka niyan? Dapat lang, juror tayo. Kagaya ng ating napagkasunduan noon. And so, bago ang lahat muli, ang aking pumunting hiling, like, share, ito pong ating Juror Advocacy YouTube channel. Nang sa ganun ay marami po tayong maimumulat sa mga kahanay natin sa puwersa 99.9% itsapwera. At muli, isang sagradong boto mo lang. Post po natin ang tandem ni Manny 2028 Lenny equals knockout Kurakot. Hari nawa ay muling o ipagpapatuloy ni dating Senador Manny Pacquiao ang kanya pong ginawang plataforma noong halalan 2022. Hindi lang po masyadong pinapansin dahil po hindi pa naglutangan ang tunay na problema sa ating bayan na ang ugat sa dahilan ay ang kabukutang hukuman sa may palakasan. Ngayon malinaw na po hindi po ba? So i-post po natin yan at lahat po ng kakandidato sa ating partido KKK 2.0 Demokratiko, kailangan handa silang pumirma ng covenant. Within 90 days, kailangan maihain nila kung senador siya, maihain sa Senado, sa Kongreso, sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Panlalawigan, ang Jury of the People Justice System. Kung presidente naman, katulad ni Senador Manny, kailangan pirma niya na po o endorse niya na po, kung tawagin niya ay ano ba tawag doon? Yung certify niya as urgent. Yung pong panukalang amenda sa Bill of Rights. So yan. At balik tayo sa mga Dicanians, siyempre, yung ating pong plataforma, halos katulad din ng Team Juror. Kasi Team Juror naman po tayo rin sa Dicanians, hindi po ba? So medyo malinaw na hindi tayo maiisahan dito. Pero siyempre, kailangan alerto pa rin tayo dahil sa sandaling hindi natutuparin yung kanilang tungkulin, kailangan handa ho tayong umaksyon kaagad-agad. At isa na po dyan, yung ating napagkasunduan mandamos sa korte para atasan ng DHSUD na baklasin na once and for all, for good, ito pong huwad de kahawa na matagal na nagpapahirap sa buhay natin mga kawawang Dicanians. Iparin nyo lagi na kanta maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang. Juror ka.